Scully, yan. So guys, let's start with a grateful heart, di ba? Okay. Having said that po, siguro ituloy ko na po, di ba? Yung ano yung, sabi ni Dr. Miles Monroe naman, ang success or failure is predictable. Ang hirap paniwalaan nun sa mga panahon ngayon, di ba? Kasi parang finally, gumanda yung panahon, end of GMA's time, maraming naayos. And then, naramdaman natin during the time of President Aquino. Of course, towards the dulo, yung SAF 44, yung tanimbala, yung drugs, grabe na pala. Yung terrorism na nagte-take root na pala sa ibang places sa Marawi. Pagdating kay Duterte, parang okay na. Ang daming pero bakit naman ganun language or bakit naman kailangan patayin o kaya okay, i-uproot natin, hindi yung kokonti naman, hindi marami ang nasa terrorism, pero bakit buong Marawi ang kailangan bombayan? And then biglang nag-pandemic. Tapos ngayon parang maganda simula, very hopeful ang tao sa team unity, and then nagkahiwalay, nagka-eleksyon, loud and clear, sabi ng presidente, magbago na. Then doong bumaha, na-uncover yung mga ghost projects, di ba? So ngayon nilalahat, di ba? So mali din yon, na lahatin lahat, di ba? I mean, we shouldn't fall into faulty generalization, but we should discover everything. So ang point ko lang, every time we think na maayos na, may nangyayari at may pinagdadaanan tayo as a country. So that's another topic all by itself, but what I can say is that kung ano itatanim, yan ang aanihin. So, totoo. Predictable ang success. Bakit? Kasi God wants us to be successful. Siya nag-imbento sa atin. Ikaw ba, may na-imbento ka na ba na hindi mo gusto maging successful? Diba? Kahit sinong inventor, microwave, cellphone, blower, diba? Kahit anong inimbento mo, gusto mo maging successful. Yon. Pero, may mga batas or may mga principles na kailangan sundin yon, di ba? So, gusto mo graduate, kailangan mo mag-aral. Gusto mong gumaling, kailangan mo mag-ensayo o mag-practice. Maraming gusto mag-shortcut, di ba? So, sa nangyayari sa ating bansa, shocking, pero hindi nakakapagtaka, di ba? Kasi, naririnig na natin na ganyan nangyayari. Naririnig na natin na may nagsushortcut, may malaking lagayan. So, nakakashock na in this day and age, pwede ng ghost, di ba? So, parang ine-expect natin, ayan, dahil flood control yan, nasa ilalim ng tubig, baka substandard o maikli, pero hindi talaga natin na expect na ghost talaga yan, di ba? So, again, sabi ko mahabang usapan yan, Monday, may hearing ulit led by Senator Marcoleta, pag-pray nyo po. So, whether, kung ano man kayo sa politika, di ba? Ito lang pakiusap ko po. May pakiusap akong dalawa. One, kung saan man tayo sa politika, magkaisa tayo basta't it's for the country. So, ngayon kasi tinuturo lahat At tama naman kung talagang guilty lahat. But sometimes kasi yung pinaka-guilty, idadamay na niya lahat para gumulo yung hearing. So, yun ang pangalawang pakiusap ko. Withhold judgment until the end. Diba? So, I mean, demand accountability, demand transparency, demand lumabas lahat. Diba? Pero, kapag may lumabas, tapos guilty yan. What if may nagmamaniobra nga, nagmamanipulate na lahat yan. Diba? O what if biglang si Senator Marcoleta naman ang tinira, siya chairman. Yun pala, gustong mawalan lang ng credibility yung hearing. Diba? Or, what if may mga iba, ayaw na yung Senate ang mag-imbestiga, di ba? So, wala naman pumipigil. May investigasyon ng DPWH, may investigasyon ang House, may investigasyon ang COA, may investigasyon ang BIR. Sabay-sabay yan. Iba-iba magiging finding yan, pero pwede pagsama-sama yan. Kami na, we're in the middle of interviews. Pag-pray nyo that we, meaning as a nation, yung JBC to nominate, and then the president picks the right person for ombudsman, di ba? Kasi malaki magiging role niyan given yung nangyayari. Tandaan natin, hindi lang naman DPWH yan, no? So, hindi po ako magpapakahaba masyado tonight. Medyo maraming gagawin tomorrow, but thank you and continue prayers po. One, for really seeing, yung sinabi po ni King Solomon, di ba? Knowing right from wrong, and then yung magkaroon ng wisdom na piliin parati yung tama, of course, strength.
Hingi din po ako ng good health kasi yun nga, medyo aside from biglang pagod, medyo minsan yung parang dito lang, wala nang migraine kasi highly recommended ko rin po yun, yung food intolerance test. Yung malaman nyo kung anong food ang dapat hindi nyo kainin. Simula nung tinake ko na yun, wala nang migraine, basta't sundin ko lang kung anong kakainin, di ba? So, Bagak Sinohin Maria, yan. Vivian Roca Corba, watching from Riyadh. Daming taga Riyadh ngayon. Minsan nga magkwento kayo, kamusta ba ang buhay dyan? Specifically sa Kingdom of Saudi Arabia. Alam kong mahal na mahal nila ang mga Pilipino dyan and we're part of their nation building. Nori Bilog from Alberta, Canada. Yan, so shout out din sa mga taga-Canada. Concepcion Maninang, watching from the United Kingdom. O yan. Concepcion, uso dito ngayon yung yung UK o British accent because nga kasama na rin dun sa isang interview. Panoorin nyo na lang, no? Jumar de la Cruz. So, God bless you guys. Try ako na this week medyo mas mahaba. Pag-pray nyo po yun. Pag-pray nyo rin po yung World Championships ng volleyball. So, sa women, sa Thailand yon next weekend. 6 and 7. 7 yung championship. Sa naman, sa Pilipinas, dapat magsa-start sa 12 sa men's. May mga challenges lang ng konti. But prayer moves mountains and we believe ma-address naman to. Tandaan nyo po, napaka-successful ng hosting natin ng SEA Games and then ng World Championships ng men's basketball. So pag itong men's volleyball ay maganda hosting, tuloy-tuloy po to, no? So nagiging concert area na tayo, although nga nagkaroon ng niche dyan ang Singapore. Pero sa sports, ang ganda at ang laki ng Pilipinas. Ang PSC ata, together with the Chairman Pato, together with yung BCDA, lalo pang i-develop ang Clark, no? So, maganda po future natin. And napaka-disturbing, napaka-outrageous na nangyayari sa ating bansa. But I believe, kung tama yung repentance, tama yung reaction natin, tama yung pag-impose natin ng consequences na yung masama o yung mali, may tatama natin ang daan or ang ating direksyon.